Mga insekto. Ang rate ng pagkalipol ng insekto ay 8 beses na mas mataas kaysa sa mga mamal, ibon, o reptilya. Ang krisis ay lalong malala para sa mga pollinator, mga bubuyog, na ang papel sa ecosystem at agrikultura ay kritikal. Ang mga ligaw at amak na bubuyog ay nagpapapalinis sa 75% ng mga pananim na pang-agrikultura at 70% ng mga ligaw na namumulaklak na halaman. Mahigit sa 30% ng produksyon ng pagkain sa mundo ay nakasalalay sa mga bubuyog. Ngayon, ang populasyon ng mga pulot-pukyutan at mga ligaw na bubuyog ay mabilis na bumababa. Kung magpapatuloy ang trend na ito, kalahati ng lahat ng populasyon ng bubuyog ay maaaring mawala sa loob ng susunod na dekada. Ang pagkawala ng mga bubuyog ay nangangahulugan ng pagkawala ng link na nag-uugnay sa mga halaman at pagkain, kalikasan, at sangkatauhan. Natukoy ng mga pag-aaral ng mga mananaliksik ng India ang isang ugnayan sa pagitan ng microplastic na polusyon at bumababang populasyon ng mga insekto. Ang mga bubuyog ay nakikipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng mga electrical impulses. Nag-navigate sila hindi lamang sa pamamagitan ng pabango, kulay, at hugis ng bulaklak, kundi pati na rin kapansin-pansin sa pamamagitan ng pagdama ng electric field ng bulaklak. Kapag ang isang bubuyog ay lumalapit sa isang bulaklak, nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng electrical field. Habang lumilipad ang mga bubuyog, ang alitan sa hangin ay nagbibigay sa kanilang katawan ng positibong singil. Habang ang mga bulaklak na pinagbabatayan ay may negatibong singil. Ang pagkakaibang ito ay lumilikha ng isang electric field na nagpapahintulot sa pollen na ilipat sa bubuyog bago pa man ito mapunta. Ipinakita ng mga eksperimento na maaaring makilala ng mga bubuyog ang mga bulaklak sa pamamagitan ng kanilang mga electric field. Iugnay ang mga partikular na signal ng kuryente sa pagkakaroon ng nectar, at matukoy pa nga ang pagiging bago ng isang bulaklak sa pamamagitan ng lakas ng natitirang singil nito. Pagkatapos mabisita ang isang bulaklak, humihina ang electric field nito at mababasa ng ibang mga bubuyog ang senyales na ang bulaklak ay naglalaman ng mas kaunting nectar. Bukod dito, ang sariling singil ng kuryente ng bubuyog ay maaaring pasiglahin ng isang halaman na maglabas ng halimuyak na umaakit ng higit pang mga pollinator. Kaya, ang isang buong sistema ng komunikasyong elektrikal ay nagpapatakbo sa pagitan ng mga bubuyog at mga bulaklak. Ang electrostatic charge na dala ng micro at nanoplastics ay nakakasira sa mga electrical impulses na ito, na nakakaapekto sa utak at nervous system ng pukyutan. Dahil dito, hindi na nakikilala ng mga bubuyog ang mga bulaklak, hindi na nahahanap ang nectar. Nakakahanap ng daan pauwi, o nakikilala ang mga miyembro ng kanilang kolonya. Kahit na ang pinakamaliit na dosis ng microplastics ay maaaring nakamamatay sa mga bubuyog. Ang mga bubuyog ay natatakpan ng mga sensitibong buhok at patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran, na nagpapahintulot sa mga plastic na particle na manirahan sa kanilang mga katawan at madaling tumagos sa kanila. Isa sa mga nangungunang eksperto na nag-aaral ng epekto ng microplastics sa mga insekto ay si Professor David Baraki, PhD sa Ekolohiya at Etolohiya ng Hayop, biologist at pinuno ng Cognitive and Behavioral Ecology Lab sa University of Florence. Alam na natin mula sa ating mga pag-aaral at pag-aaral mula sa iba pang mga kasamahan na, halimbawa, ang microplastics ay maaaring makaapekto sa gut microbiome. Kaya't kung magpapakain sila ng microplastics, maaari itong makabuo ng dysbiosis o maaaring maapektuhan ang microbiome. Sa parehong paraan, nalaman namin na maaari itong makaapekto sa immune response. Kaya ang parehong anabis at bumblebee ay may isang uri ng immune depression. Kaya hindi na nila kayang labanan ng mga impeksyon. At maaari rin silang magpakita ng binagong pag-uugali. Kaya, halimbawa, muli, ang pag-aaral at memorya ay apektado at ang polyethylene ay tila hindi masyadong nakakasakit ng mga pulot-pukyutan. At ang polyethylene ay may malakas na epekto hindi lamang sa kaligtasan ng buhay, kundi pati na rin sa pag-aaral at memorya. Kaya sa aming eksperimento talagang nalaman namin na ang polymer concentration na ito na malamang na mahahanap namin sa kapaligiran ay maaaring makapinsala sa pagbuo ng memorya at memory refibra. At ito ay, syempre, nakakaalarma dahil para sa mga pulot-pukyutan, tulad ng sinabi ko, napakahalaga na magkaroon ng isang mahusay na pag-aaral at memorya ng mga bubuyog. Kapag ang microplastics ay pumasok sa katawan ng isang bubuyog sa pamamagitan ng pagkain o hangin,
Sinisira nito ang bituka, nakakagambala sa metabolismo at reproductive function, nagpapahina sa immune system. At binabago ang kanilang pag-uugali, kahit na sa punto ng pagkawala ng kakayahang mag-navigate. Mga ibon sa buong mundo, ang mga siyentipiko ay pagmamasid sa isang nakababahala na kalakaran. Ang bilang ng mga ligaw na ibon ay mabilis na bumababa. Sa North America lamang, sa nakalipas na 50 taon, humigit kumulang 3 bilyong ibon ang nawala. Iyon ay isang kapat ng buong populasyon ng ibon. Ang mga decorrienting signal ay may mahalagang papel sa buhay ng mga ibon tulad ng ginagawa nila sa buong biosphere. Ang sistema ng nerbiyos ng avian ay gumagana sa pamamagitan ng paghahatid ng mga senyales ng kuryente mula sa utak patungo sa lahat ng bahagi ng katawan. Kinokontrol ng mga impulses na iyon. Mga galaw ng pakpak, buntot at katawan sa paglipad. Pananaw at koordinasyon. Mga tugon na nagbibigay malay, halimbawa ang pag-iwas sa mga mandaragit. Komunikasyon ng kanta at boses. Ang mga ibon ay tunay na nabubuhay na navigator na may kakayahang maglakbay ng libu-libong kilometro at eksaktong bumalik sa parehong mga lokasyon taon-taon. Natuklasan ng mga siyentipiko na maraming migratory bird ang gumagamit ng magnetic field ng Earth para sa oryentasyon. Isipin ang isang eroplano. Nakikita ng piloto ang isang radar screen na may mga linya at marker para maiwasang mawala sa kalangitan. Para sa mga ibon, ang kanilang mga mata ay nagsisilbing isang radar. Nakikita ng mga dalubhasang molekula sa kanilang mga mata ang parehong liwanag at magnetic field ng Earth na ginagawang mga electrical signal. Sa utak, ang mga signal na iyon ay bumubuo ng isang imahe na may mga linya ng field na nakapatong sa totoong mundo. Ang isang ibon ay sabay-sabay na nakikita ang mga ulap, lupa, at ang magnetic radar nito, na nagbibigay daan dito upang mapanatili ang kurso sa anumang direksyon ng madali. Ang mga electrostatically charged na micro at nanoplastic na particle na pumapasok sa katawan ng ibon ay sumisira sa mga electrical impulses at nakakagambala sa paggana ng nervous system nito. Ito ay humahantong sa pagkawala ng koordinasyon ng motor, hamina ang memorya at kakayahan sa pag-aaral. At may kapansanan sa vocalization at spatial orientation. Sa panlabas, lumilitaw ito bilang lalong pabago-bagong paglipad, hindi matatag na pag-uugali, at mas mahina. Humihinang huni. Ang mga nestling ay lalong mahina. Marami ang hindi nabubuhay hanggang sa pagtanda at ang mga madalas ay nagpapakita ng mga kapansanan sa pag-iisip. Gayunpaman, hindi lang iyon. Ang mga plastik ay nakakasira sa atay, bato, tiyan at utak ng mga ibon, na nagiging sanhi ng mga sintomas na katulad ng Alzheimer's disease. Kahit na ang mga ibon na mukhang malusog ay nawawala ng kakayahang sapat na pangalagaan ang kanilang mga kapareha at mga supling na makabuluhang binabawasan ang kanilang mga pagkakataon ng matagumpay na pagpaparami. Buhay sa dagat. Sa ilalim ng ibabaw ay naghahari ang isang natatanging mundo kung saan ang paningin ay humihina at ang mga tunog ay nagiging pangit. Sa ganitong mga kondisyon, iba ang pananaw ng marine life sa realidad sa pamamagitan ng electroreception. Ang kakayahang makadama ng mahinang electric field at mag-navigate sa kanila. Ang mga mandaragit gaya ng mga peteng ay maaaring makakita ng maliliit na electrical impulses na dulot ng mga contraction ng kalamnan at ang tibok ng puso ng kanilang biktima. Kahit na ang isang isda ay nananatiling hindi gumagalaw at nakatago sa buhangin. Ang mga bioelectric signal nito ay nagpapakita ng lokasyon nito. Ang lahat ng nabubuhay na organismo sa tubig ay bumubuo ng tuloy-tuloy na bioelectric field dahil sa daloy ng ayon sa kanilang balat. Ang mga patlang na iyon ay banayad na binago kapag gumagalaw ang hayop o kapag may lumitaw na ibang nilalang sa malapit. Ang mga electrical impulses ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng buhay mismo, maging sa ilalim ng tubig. Maaaring ay distort o harangan ng electrostatically charged micro at nanoplastics ang mga signal na iyon, na lalong nagiging vulnerable sa mga marine creature. Bilang resulta, nawawala ng kakayahan ng mga hayop at isda sa dagat na tumpak na mahanap ang biktima. Maiwasan ng mga mandaragit at sundin ang mga ruta ng paglilipat. Nagbabanta ito sa kanilang kaligtasan at humahantong sa pagbaba ng populasyon. Higit pa rito, ang mga isda na nakalantad sa microplastics ay nagpapakita ng malawak na hanay ng mga nakakalaso na epekto. Mula sa immune system dysfunction hanggang sa binagong komposisyon ng dugo, ang mga palatandaan ng neurotoxicity, pagpapahina ng paglaki, at pagbawas sa kapasidad ng reproduktibo ay naitala rin sa isda. Ang lahat ng mga proseso sa biosphere ay umaasa sa napakabanayad na electrical impulses.
Ang mga impulses na ito ang nagiging pangit ng electrostatically charged micro at nanoplastic. Ang micro at nanoplastics ay tumagos na sa bawat kapaligiran at isinama sa lahat ng ecosystem. Ang mga halimbawang ibinigay dito ay kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng pandaigdigang problema. Ang mga pagkagambala ay nagaganap sa buong biosphere nang walang pagbubukod, at ang resulta ay pareho sa lahat ng dako. Pagbaluktot ng signal transmission, pagkasira ng biological connections, malfunction ng living system, at sa huli, ang kamatayan ng buhay mismo. Ang micro at nanoplastics ay nasa lahat ng dako, at lahat ng kanilang nahawakan ay unti-unting namamatay. Ang mga sisingilin na micro at nanoplastics ay nakakagambala sa mga natural na biological impulses na bumubuo sa mismong pundasyon ng buhay. Unti-unti, sinisira nila ang mga mekanismo na nagpapahintulot sa mga biosphere na umiral at makipag-ugnayan. Ang pagkabulok na ito ay nagsisimula sa loob. Dahan-dahan, halos hindi mahahalata, ngunit hindi maiiwasan. Kahit na ang mukhang malusog at buhay ngayon ay kontaminado na ng micro-nanoplastics. Ngayon, napakarami sa mga particle na ito ang naipon na sa ating planeta na sapat na ang mga ito upang sirain ang buong biosphere ng maraming beses, at ang kanilang bilang ay patuloy na lumalaki araw-araw. Ang kalikasan ay hindi lamang isang tirahan. Ito ang ating hininga, ating pagkain, at ating proteksyon. Ang sangkatauhan ay maaaring mabuhay ng walang teknolohiya, ngunit hindi kung walang hangin, tubig, at mga buhay na organismo. Kapag ang buhay sa Earth ay namatay, ang sangkatauhan ay namamatay kasama nito. Ang katotohanan ay hindi tayo umiiral ng hiwalay sa kalikasan. Gaano man natin subukang kumbinsihin ang ating sarili kung hindi man bahagi tayo nito, kaya malamang nahulaan mo na ang susunod nating pag-uusapan. Oo, tungkol sa amin. Impulse of life para sa mga tao, tulad ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa biosphere. Ang mga electrical signal ay ang pulso ng buhay. Ang katawan ng tao ay, medyo literal, isang sistema ng kuryente. Ang utak ay nag-iisip sa tulong ng mga electrical impulses. Ang puso ay tumitibok dahil ang mga selula ay nagpapadala ng mga senyales ng kuryente sa isa't isa. At ang mga kalamnan ay kumukunot kapag sila ay tumatanggap ng mga signal mula sa nervous system. Ang mga neuron ay gumaganap ng isang mahalagang